Gandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon sa mabuting balita ayon kay San Marcos. Ay muli nating narinig ang ating Panginoong Jesus na nagsasabi sa kanya mga alagad na kung ano yung mangyayari sa kanya, no? Pero bago yon, nag-survey muna siya. Ano ba akala ng mga alagad niya kung sino siya, no? At pagkatapos na sila ay pagbili na niya na wag sasabihin sa iba na siya ang Kristo, no? Ay kinuwento ni Jesus kung ano yung mangyayari sa kanya. At yun din si Pedro na nagsabi na siya ang Kristo, siya din yung pinagsabihan ni Jesus. Sapagkat ayon ni San Pedro ang tanggapin na mangyayari ang pagpapakasakit o pasyon ng ating Panginoon, no? Napakatindi ang sinabi niya, lumayo ka Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang ibig sabihin dito ng wika ni Jesus ay si San Pedro ay nagiging dahilan ng hidwaan upang malito ang mga tao, no? Kaya yung sinasabi niyang plano hindi sa Diyos kundi sa tao. Kasi nasa mahiwagang plano ng Diyos na ang anak ng tao ay magpakasakit, no? Upang sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ay maligtas ang santinakpan, no? At pagkatapos ay si Jesus ay nagsabi na kung sino mang nagnanais sumunod sa kanya, kinakailangan talikdan ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod kay Jesus, no? Lahat naman tayo may dinadalang mga alalahanin sa araw-araw. Napakaganda kung lahat ng yan ay ating iuugnay sa ating pagtitiis dito sa lupang bayang kahapis-hapis, no? Sino ba ang walang mga pagsubok dito sa lupang ibabaw? Lahat naman tayo may kanya-kanyang pagsubok. Ang magandang ugaliin natin ay lagi nating i-connecta kay Jesus kung ano man yung ating mga pinagdadaanan. Alam natin di hamak na mas mabigat ang dinala ng ating Panginoong Jesus, ngunit hindi siya nag-atubili sapagkat yung kanyang binata ay walang iba kundi ang pag-ibig sa atin, no? Napakahalaga na isipin natin na tayong lahat bilang mga nagsisikap sumunod sa ating Panginoon ay may tungkulin na ating buhay ay iayon sa Kanya. At dito din ay nais nating alalahanin na lahat ng mga katekista, no? Ang katekista po ay isang tao na inatasan na magpalaganap at magpaliwanag ng mga batayang puntos tungkol sa ating pananampalataya. At dito, lahat tayo ay inaanyayahang ibahagi ang ating pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng ating makakasalamuha, face-to-face man o online. Kaya sana lagi natin pagdasal na magkaroon ng napakaraming mga katekista, bukod sa ang lahat itinatawag maging katekista, kundi yung mga katekista tututok lalo na sa mga kabataan upang ang lahat ay matuto tungkol sa ating pananampalataya. Pagpalain tayo ng Diyos.